Thank you, Miss Mick. Naniwala talaga ako kasi anak ko yan eh. Maganda talaga kami. Sabay ganun. Magandang umaga sa lahat. Kung naniniwala po tayo na maganda at gwapo ka at ang lahat ng mga nilikha ng Diyos sa atin, kasama man yung ating mga kaarawan, mga pinagdadaanan, lahat po yun ay magiging maganda sa pananaw ng Diyos. Palakpakan natin ang sarili natin. Thank you for being here this morning. Hindi ko alam kung habagat lang to or may low pressure. Pero Pastor, thank you for coming with us. Can you just say hi, hello to your congregation? Maybe they're watching or whatever. May sasabihin po kayo, welcome po, or just greet lang po. A bit of background why you are here at bakit. Welcome po kayo sa Church on the Rock. Pastor from Cubao City. Cubao, Radiance of Jesus Christ. And I think it's his family having a vacation in here. So, pwede kung gusto, punta po kayo dito para magbati po kayo sa amin na mga taga-isla. Sabihin nyo, kamusta ang buhay ng Boracay? Nasa paraiso kayo. Sabay. Parang, ang mahal pala dito. Meron palang ganito sa inyo. But anyways po, kami nagpapasalamat na makadalo sa inyong gawain. Though may online po kami, medyo po mahina kasi ang signal. I choose to come at nung nakastep po ako dito, just like what David says, talagang it's good to be in the house of the Lord. At dapat talagang longing ito ng lahat ng mga tao. At if we will read the Bible, ito yung pinakamagandang nangyari sa tao, makakilala sa Diyos at laging dapat na idudulog yung ating mga buhay sa Panginoon. I and my brother-in-law, tama ba brother-in-law ba? And my sister, actually nagbakasyon sila rito at sinama kami at katabi ko yung nanay ko, nandun yung aking brother-in-law, yung naka-cup, at saka yung aking sister. Actually, yung aking pamilya, medyo kasi nabasa sila. Tatry nila daw na lang mag-online. Ewan ko kung makahabol pa sila rito. At salamat dahil anumang panahon, narinig ko kanina sa prayer, ay mabuti ang Diyos. At habang tayo ay sumasamba, may pinagdadaanan man tayo, hindi yan worth na pagbigyan mo para mahadlangan ka. At nawa isang paalala rin, na kahit na pinagpapala ka na ng Panginoon, ang Diyos pa rin ang pinakamahalaga sa iyo. So neither troubles, neither riches, no one can make important than the Lord. Siya dapat ang pinakakasapatan na natin. At dumating ka man sa punto na hindi ka tutugunin ng Diyos sa iyong mga panalangin, nawa, masaya pa rin tayo sapagkat buong-buo na po tayo sa Diyos. Hindi tayo mapipigilang magpuri, magpasalamat, pinapanalangin mo magbago ang pamilya mo, kapatid mo, may kasakitan, may pangangailangan, walang katugunan, kapatid, hindi yan dapat dahilan para tumigil ka. As the Word of God always remind us in 1 Corinthians 15:57-58, we are already victorious in Christ. Hindi na po magbabago yan. At hindi po yan kayang baguhin ng iyong nararamdaman, ng iyong pinagdadaanan. Matanagman na nagumpay na tayo, especially kung magpapatuloy po talaga tayo. And the thing that we need to do is, tama ba, Pastora? To stand firm and let nothing move us. Pag sinabi pong let nothing move us, pangalanan mo na yung makakapag-discourage sa'yo, wala yan dapat. Always give ourselves fully to the work of the Lord. Maring hinahadlangan ka, itulak mo pa rin ang sarili mo sa Panginoon, sa pananalangin, sa pagdidevotion, sa Word of God. Sabi ni Kuya kanina nag-exhort, when you don't have God's Word and you will not remain in the Lord, paano mo mapapatunayang may buhay na Diyos?
So go on tayo at magpatuloy. Let nothing move us, always give ourselves fully to the work of the Lord because all these things will never be in vain. Hindi po malahat. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor. Mukhang mag-challenge ako ng prayers dito Mula sa prayer kanina, congregational, tapos may bisita tayong iba talaga yung mga pastor. Kahit saan mo yan dadalhin. So, amen po ba? Mukhang hindi po tayo nagkakalayo ng mga mensahe. Hindi ko po, kasi last minute po, siyempre kaming mag-asawa, lagi naman kaming prepare. Pero kasi, siyempre, parang nai-encourage ako. Sabi ko, Dad, ako ma-preach. Tapos, hindi kami nag-uusap. Yung mga chat ko, hindi nababasa. Kasi, siyempre, siguro, magkasama lang naman kami, pero parang may ibang season ba kami. Tapos, nang bandang huli na, sabi niya, ikaw mag-preach ngayon. Sabi ko, last minute ka na din Pero sabi ko, sige, go ako dyan. Di ba? So, go tayo. And rest assured today that the message of the Lord is always fresh, always refreshing. It was always relevant to each and every one of us. At saka alam na alam ko kung ano yung nangungusap sa puso natin dahil may banal tayo na espiritu. So sa umagang ito, gusto ko i-greet ng happy birthday isa sa ating mga nakakatanda sa iglesia, isa sa mga area pastors natin. Happy birthday bro. Diyan ka lang, I just speak blessings in 20 words. Tayo lang po, sir, prayer namin. Extend your hands para sa kanya. Dito ka sir, sa harap. Yan. Man in action yan Hindi yung siya nakikita, hindi natin alam kung ano yung mga hinahatak nito. Lord, thank you today for having this man of God standing in front of your people. Today, Lord, it's not an ordinary day. It's his birthday and the day where he was born that was destined and work according to your plan. I speak today, Lord, that enable him to do the task that you entrusted to him. Give him the strength and the wisdom, Lord, na pamatuloy at higit na tatapang, lalakas at lalong asisipag sa mga ipinagagawa mo dahil alam namin ang sinimulan mo ay tatapusin mo. Dalangin ko lang po, bigyan mo siya ng kagalakan sa kanyang puso, sa kanyang pamilya, sa kanyang negosyo, sa mga tao sa harap niya, sa mga taong kakaharapin pa niya, sa mga transaksyon na ladaanan pa niya. I speak blessings over blessings and no one can hinder what was the Lord was been opened and it was for you. Thank you, Lord. God bless him and the work of his hands and his family in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Happy birthday. May i-dedicate tayo na bata mamaya pagkatapos nito. Kaya dumadami talaga tayo. So, namimiss ko yung daughter church natin sa Hagdan. Sabi ni Sister Nining, Pastora, hindi ka na talaga nakapunta doon. Sabi ko, pupunta po ako mamaya, te. Salamat naman. Today, walang masyado. Tama na yon. Welcome po sa lahat. Tapikin natin yung mga sarili natin. Umulan man ay bumagyo, lahat kay Kristo, pag minahal ko, susuungin ko. And I found love here because Jesus is here. Hallelujah. So, ang ating po na i-text ngayon just to be a background of story, na-inspire po kami kasi gusto ko i-recognize si Brother GP, ang classmate ko. Brother GP, classmate ko yan. Tayo po, tayo. Mukhang nagkamali kami ng pinasok kasi akala kasi namin, pero ako, why I just study again? Tayo na po, Brad. Pero naiintindihan ko siya kasi sa kaso niya, bagong-bago siya at ang lahat talaga sa kanya ay talagang struggle at talagang parang lumabas ka sa ibang mundo. So sabi ko, Brad, hindi kita masisisi kasi ako nga alam ko na yung lahat, nag-Bible school na kasi ako ilang beses. Kaya lang, I want to be upgraded. Hindi ko naman din-discredit yung schooling ko. I would like to encourage to each and every one of us that learning every day, wala siyang edad. At ini-encourage ko kayo, huwag manghinawang matutong mag-aral at mag-upgrade. Dahil ang mga cellphone ngayon, mabili ang mga upgraded.
So yung aral na to, ipanalangin nyo ako, ipanalangin nyo kami na sana matapos namin dahil hindi siya ganon kadali. Sinasabi ko lang, binabalikan ko lang na first 2 weeks pa lang namin, nasa season kami ng exegesis. Hindi niya alam yon, pero alam ko yon dahil hindi naman binabanggit sa amin kung mga ano yon dahil it's a concise for a 10-month curriculum and it's very loaded. At ang mga mag-aaral dyan, loading. Ang sekreto, aralin ang Biblia, manalangin, ibigay ang puso, ibigay ang panahon sa mga pamilya namin, suportahan niyo po ito dahil para po ito sa inyo. Hindi ko po gusto na makita ang iglesia natin being in the international island. Maluluma po tayo nung mga panahon na nalaman natin yung 1993 pa or 1980s pa. We are in the 21st century and there are things na nag-i-evolve. Yung mga grammars natin nag-i-evolve. Pero ang salita ng Diyos, hindi po yan nagbabago. Kaya aralin po natin sana kung paano natin maiparating ang kalooban at ang salita ng Diyos. Yung hindi po atin. Hindi po tayo. Yung salita ng Diyos. And today, just a background of it, we are reading Genesis. From Genesis, at nagpapasalamat kami na na-overcome namin ang 8 days na Bible read-through. Yung tanong ko lang sa mga kaklase ko, may naintindihan ba kayo nun? Si Brother GP nakangiti. Umabsent ako sa isang araw, pagbalik ko, Diyos ka, daming gagawin. At nakakahiya naman kung ako yung masiro sa exam. At hindi ko rin pwedeng masabi doon sa mga, kasi busy ako kasi ganito ako, may pamilya ako, may trabaho ako, busy ako, kaya 0 ako. Parang hindi ko rin kayang tanggapin. O di ba bro? That is excellence. Sabihin niya nga, because our God is a God of excellence. Hindi pa tayo yung pinakamagaling. Hindi pa tayo yung pinakamatalino. Hindi pa natin alam lahat. Kaya nga nag-aaral pa ako ulit dahil hindi ko alam ang lahat. Hindi ko kabisado ang Biblia. Gusto kong balikan ang mga nakaraan. Kung paano ang Diyos, lumikha ng tao, simabayan natin, and we will read through Genesis. And my text is nakarating ako ng chapter 32, pero background muna. In the beginning, let us make man. Let us make man. Yung let us na yan. Sa Tagalog, hindi ko maintindihan kung nagtatanong kayo dyan. Pero kung background natin, may bago kasi tayo nilikha, may mga creation na si Lord, and that was angelic being. Yung mga anghel, mga angelic being yan. At nakita lang natin sa eksena yung mga anghel nung pumasok na may mutiny na in the air dahil may nag-rebellion na sila, nagkodita sila against God. At ang pinuno ng kodita na yon, si Lucifer. So 1/3 of the angels nahulog nun dahil sa kasalanan ng pagrebelde sa Diyos. And bago tayo nilikha, may mga being na at tayong mga human being. Opo, yung human being na to may kasama tayo na mga angelic beings and most probably mga fallen angels. Tindihan natin? So, ganun po siya. Kaya po, titignan natin ngayon sa Genesis chapter 32, kasi mahalaga po ito, nung si Jacob po, ay alam natin ang istorya, kaya ako lagi kong sinasabi sa inyo na be interested in the history. Be interested in the Old Testament. Kasi hindi puro New Testament yung nababasa natin. Dapat ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos mula sa luma hanggang sa bago. So dapat nababasa natin at kung busy tayo, kagaya ko, pinapatunayan namin na pwede palang umupo at magbasa ng Bible. Kasi looking at me, hindi lang naman ako yung nakaupo lang at saka nakatunganga. Kahit nakaupo ka, nagtatrabaho ka pa rin. Okay po ba? Naintindihan natin? Yan yung nais naming maiparating na pwedeng umupo at magbasa ng Biblia para maunawaan natin. Kasi ang salita ng Diyos, yun ang gagamitin niya para kausapin po tayo. Amen po ba? So paano po tayo nakarating sa
Genesis chapter 32, dahil istorya po ito ni Jacob, ni Esau, alam mo yon, napakagandang kwento ng ginawa ng Diyos sa mga taong ito. Na pwede nating hugutan ng aral dahil tayo po ay mga taong naglilingkod at nakakakilala sa Panginoon. Tama po ba? Dahil shallow understanding about who God is, what is God's plan? Kung mababaw po ang ating pag-unawa sa mga salita ng Diyos na naiririyan, mabilis po mabuwal ang pananampalataya ng tao. Kaya po, tugba-tugba na we are rooted in the strong foundation. Paano iigting ang pananampalataya natin? Sa pamamagitan po ng kaalaman natin sa salita ng Diyos. Sa Genesis chapter 32, this is a story of a man na magkakapatid na kambal. Okay po? Hayaan nyo muna kasi sa sobrang mahina ng signal, yung dinadownload ko, my voice over, which is hindi naman siya connected. Sana picture yung ipapakita ko. Pero kung titignan natin yung overview natin, sa 24 na siya, which is yung context natin. Pero kung titignan natin sa verse 32, verse 1, Jacob also went on his way and the angels of God met him. So, kung nung nakita ni Jacob, yung mga anghel na yon, tinawag niya yung lugar na yon. Siguro dito nang gagaling yung salitang Faith Village din kasi baka may story din to eh. Pero nung nakita ni Jacob or ni Jacob ang mga anghel, pinangalanan niya kaagad ang camp na yan, na ang lugar na yan na Mahanaim. So makita mo, kung naiintindihan po natin ang mga kwento, ang mga pagkakataon, bakit may pangalan ang lugar? Bakit may Faith Village? Ano yung kwento beyond dito? O hindi na kasi kamukha ngayon na ang mga pangalan ng mga anak mo may mga biblical, Pero ito, nung nakita niya, kasi nakasalubong ni Jacob ang mga anghel. At ang anghel na yon, anghel ng Diyos. So verse 24, kung titignan natin ang buong kwento, kinukuha ko yung context when he saw, okay, diretso tayo, ma'am, sa 24, which is our context. Sa 24 po, tulungan niyo po ako nagpaganahin. I will try my best na maikwento siya na gumana ang mga kaisipan ninyo kasi alam ko hilig kayo manood ng YouTube. Yung iba dito, series ng Netflix, ng mga K-pop, mga K-drama. Mahilig kayo manood. So I want you to help me na ma-visualize natin ang kwento para maunawaan po natin ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan at makahugot po tayo ng mga prinsipyo na pwede po nating ma-apply sa mga sariling buhay natin kung ang mga pagkakataon na dumarating ay magkahawig sa sitwasyon ni Jacob. Tama po ba? So makita natin, ang hirap kasi ng Tagalog na Bible eh. Parang poetry siya, parang naglalahad. So Jacob was left alone kasi ang kwento doon, para hindi siya kalabanin ng kanyang kuya na si Esau, na nag-prepare siya kasi may kasalanan siya doon eh. At panahon na para balikan niya kasi established na, nagkapamilya na siya, minahal niya na yung mga asawa niya, minahal niya na yung mga anak niya, nakita niya na materially prosper na siya as per what God promised. Nagtagumpay siya, marami na siyang mga cattle, marami na siyang mga alagang hayop, marami na siyang mga servants. So makikita natin ang personality ni Jacob na talagang may scheme siya na although nagsasabi siyang maghihingi ako ng tawad sa aking kapatid, pero kung titignan natin ang history sa chapter 20, 30, 31, 32, hinati niya sa dalawa ang kanyang kampo.
At ang sa isip niya, siguro, na baka pag napatay yung isa, may isa pang kampo. So parang siguro, parang military ang tactics niya. So pinauna niya lahat doon. Tapos binigyan niya ng tanong na sabi niya, sige, pag tinanong kayo, sabihin mo, akin yan, papadalang regalo para sa kapatid ko. Lahat yan, akin yan. Para mapakita niya siguro sa other na kampo ng kanyang kuya na huwag tayong mag-away. Mag-usap tayo. Pareho tayong mayaman. Parang siguro ganon. Wala dan sa kwento. Pero ito, tignan natin. Habang naiwan siya doon, habang naiwan siya, makikita natin ang senaryo na si Jacob ay nakasalubong niya o naengkwentro niya o nagkatagpo sila. Sa ibang translation, angel. Sa ibang translation is man. So, makikita natin na then, nag-aaway silang dalawa. Yan. Nag-wrestle sila till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip so that his hip was wrenched and he was wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." So makikita natin, the title of this, for the sake na may nagtitake down, the title is breaking to blessing. Mabilis lang banggitin. Pagkabali, pagkabasag, pagkasira, and then pagpapala. Pagpapala. Parang nakahawig sa mga binabanggit kanina dito sa prayer. I don't know because I did not give my message dahil ang PowerPoint ko, late ko siya ng gabi nagawa. So, minadali ang PowerPoint. Yun yung minadali. But the word is blessing, breaking to blessing. So, sino yung nauuna? Bakit mauuna? Breaking muna bago yung blessing. Bakit kaya si Jacob nakikipagbuno doon sa kaaway niya? Kasi sa totoo lang, kung babasahin natin yung Biblia na yan, makikita natin na nakikipagbuno siya dahil may isang bagay siya na pinagkakainteresan. Behind his material prosperity, marami siyang alagad, marami siyang tauhan, marami siyang cattle and sheep. But deep in his heart, mayroon siyang struggle. Mayroong pakikipaglaban sa puso niya. At nakikita niyon physically na parang, bakit ba naghahanap ka ng away? Bakit ba gusto-gusto mong makikipagtalo? Bakit bang gusto-gusto mo makipagbuno? Because si Jacob, gusto niya lang na pagpapalain siya. What kind of blessing kaya ang hinihiling ni Jacob? Kasi blessed na siya materially. Di ba? Pero titignan natin ang katotohanan na sa paghangad ng pagpapala, mayroon doon struggle, mayroon pakikipagbuno. At ang tanong, kanino ka makipagbuno? Kanino ka makipag-away? Kanino ka ba dapat alam mo yung taong problemado at irritable? Yung parang gusto ka naghahanap ng may katapat? Intindihan mo yon? Because there is something within the heart of the man that he is not fully satisfied of what he has held. And the word na binanggit lang niya, bakit mo ako inaaway? Bitawan mo na ako. Araw na, babalik na ako sa commander ko. Magre-report na ako. Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Now, pagpapalain, tingnan natin. Matanong ninyo, pag nag-aaral kayo ng Biblia, bakit anong klaseng pagpapala? Dahil naniniwala siya sa Diyos. Sinusunod niya ang Diyos. May promisa ang Diyos sa kanya. At saka, yung tawag dito, ang dami niyang kayamanan. Honestly, tignan nyo yan. Kung titignan natin, babalikan natin, nanalangin siya. Nasabi niya, Lord, sinabi mo na babalik ako sa kuya ko, sa lugar na pinanggalingan ko. Pero sabi niya, tulungan mo ako ngayon.
Tulungan mo ako ngayon. Okay. So, ito yung titignan natin. Sige ma'am, balik tayo. There are personal, in spite of all those truths and katotohanan, may mga personal na pakikipagbuno si Jacob sa kanyang sarili. At hinarap niya yon nung naniwala siya na ang nakaaway niya ay anghel. Diba? Kung anghel ka man o kung sinong sugo ka man ni Poncio Pilato, I have to fight you at hindi kita bibitawan. Nagre-reflect sa personality niya na talagang sigurista siya. Nakita natin? So, reconnecting to the previous message, yung mga nakaraang linggo na mensahe natin, we will work on no matter what, we will work on, we will show forth that we can do the work of God in an exceptional way. Yung hindi lang yung kasi ginagawa ng marami, gagawin ko. Dapat yung hindi pa nagawa ng marami, subukan nating magawa. Amen? Ganon sa paglilingkod sa Diyos. So, like Jacob, he is under pressure. Under siya sa pakikipagbuno, may struggle. So ano ba yung struggle? Sa Tagalog, pagbuno din siguro. Sa Tagalog, ano po ba sa Tagalog yung struggle talaga? Kasi hindi naman kami talaga Tagalog eh. Ha? Ano? Mabilis mo kasi sabihin, may struggle kasi ako, pero minsan hindi mo maisabi. Hindi mo maintindihan kung ano. Ano ba to? Yung madali natin masasabi, relate tayo, may pinagdadaanan yan si Sir. Pero yung mga sinasabi nating pinagdadaanan, nakakatawa pa yan. Kasi akala natin yung nabigo lang, yung na-break up lang ng jowa, yung wala lang paruel sa reels, akala lang natin, yung mga walang likes lang, yung hindi na monetize yung mga reels, try ka ng try, wala man lang nagpansin, walang nag-share. Akala natin yung kababaw ang pinagdadaanan. Hindi natin naiintindihan yung totoong ibig sabihin ng struggle. Yung pakikipagbuno sa sarili mo. Parang, dito yan parang sinabi din niya ni Pablo na sabi niya, gusto kong gawin ang mga bagay na dapat kong gawin, pero hindi ko magawa. Intindihan natin? Gusto ko naman sanang gawin, pero hindi ko magawa. Isang halimbawa ng struggle yan. Yun. Dito si Jacob, yung struggle niya lang, pagpapalain mo ako at ang pamilya ko para matapos na to ang konsensya ko. Yung parang ganun siya. So sige, unang-una dyan, paano tayo, yung buhay natin ngayon, sino ba sa inyo dito ang hindi nakakaintindi ng struggle? Sige nga, hindi nyo ba naiintindihan ng struggle? Sino ba ang hindi nakakaintindi ng struggle? Taas naman ng kamay. Pero kung naiintindihan natin ang salitang struggle, pwede ba mag-effort naman tayo? Taas ang kamay. At may kausap naman ako. Struggle. You're real. Hindi ka anino. Struggle. Yung problema natin, hindi natin ma-identify kung anong klaseng struggle yan. O diba? Kasi mostly lang, pinagdadaanan ng tao pera. Ay pinagdadaanan ako, wala akong pera. O, diba? Totoo naman yun. Isa yun na magiging makikipagbuno ka. Ano ba, Lord, ang gagawin ko? Makikipagbuno ka talaga sa loob-loob mo. So, makikita natin that si Jacob, ang pakikipagbuno niya doon sa alam niya na ito ay anghel ng Diyos. O, diba? So, pakikipagbuno natin, minsan, ginagawa natin at hinahanapan natin ng maling paraan. At ano ba yung tama sa maling paraan kung paano matutugunan at maapis or maatis ang mga struggle natin sa buhay. Yung mga tayo noon, hindi pa natin alam kung ano yung nararamdaman natin. Dinididma lang natin. Ang sinasabi mo lang, sige, tagay lang tayo, makalimutan yung problema. At sasabihin, tawanan mo ang iyong problema. Yung mga ganun ba? Sabi mo, itawa mo lang yan. God is good. Yung parang, malalaman natin dito yan na nakikipagbuno siya para pagpapalain siya ng Diyos.
Pagpapalain siya in what aspect? So kanino siya dapat makikipagbuno? Tingnan natin, pakikipagbuno ni Jacob ay sa Diyos, sa anghel. Sa anghel pa lang, hindi pa pala Diyos, sa anghel. Pakipagbuno sa anghel. So, sa buhay ni Jacob, sa 1:8, 24 and 25, sa buong buhay niya, si Jacob ay laging nanlalamang. Nanlalamang talaga siya, maging sa kanyang plot, sa kanyang mga troops. May lalamang siya na baka mamatay itong isang tropo, at least mayroon pa ako. So sabi niya, pag hinarap ko, ano kaya? Pero sa sitwasyon ng pagharap niya sa kanyang kapatid, wala siyang ibang opsyon, harapin. At yun ang kanyang pakikipagbuno na i-confirm sa kanya na kasama niya ang Diyos sa kanyang gagawing matinding desisyon at hamon. Naintindihan natin? So, sa pakikipagbuno niya, karap niya ang anghel ng Diyos. At sabi niya, pagpapalain mo ako. So makikita natin na kailangan mong makipagbuno sa Diyos, sa salita ng Diyos. Dahil hindi tayo ipinanganak na matatag. Hindi tayo ipinanganak na matalino sa salita ng Diyos. At lalong-lalong hindi tayo pinanganak na maka-Diyos. Lahat ng anggulo ng buhay natin, kung maniwala kayo sa akin or baka ako lang din, dumadanas po tayo sa salitang pakikipagbuno. Struggles. At kung hindi nyo alam ang struggle at wala kayong struggle, kayo lang, kayo na. Maybe all of us has these struggles na parang, Lord, bakit ang tagal ko kalooban mo naman, bakit parang wala? Bakit ang tagal? O kaya nga kanina, because God is here and the Holy Spirit is here, He is using some human being or the pastors or the prayers kanina na may naririnig ako na nababanggit nila na kahit anuman ang pinagdadaanan mo, kahit anuman ang kinakaharap mo, hindi yun mapapalit, hindi yun dapat maging kapalit sa pagsamba at pagpuri sa Diyos. Tama ba? Tama ba? Kasi nakikita ng Diyos, ng banal na Espiritu, lahat tayo na meron tayong pakikipagbuno. At ang pakikipagbuno natin, huwag sa mga tao na pamilya natin. Lagi kong sinasabi, your spouse, your team, your children are not your enemies. Hello? Kapag nakikipagbuno ka, alam mo, yung kasama mo sa bahay, may struggle din yan. Kaya huwag kang magsabi na karga mo ang buong mundo at sila ay naghahappy-happy. Lahat po tayo nakikipagbuno tayo upang maganap at matupad natin ang kalooban ng Diyos ayon sa Kanyang hinihintay mula sa atin. Hindi ayon sa Kanyang kapamaraanan. Amen. So that blessing, bago pumunta yung blessing, kailangan at ang pakikipagbuno, may duration yun. Kapatid, tignan yung Biblia. May season, may oras, may panahon, may maraming detalye. Hindi natin alam kung sino nagre-wrestling, kung maiinis ka, tagal naman ito. Sakalin mo na kasi para matapos na agad. Alam mo yung pag nanonood ka ng boxing, parang, oops, daming punch. O, parang matalo yung manok ko. O, parang sino? Parang bilisan mo na, suntukin mo na ng maisa na para wala ng laban. Nag-isip niyo pa? Nag-isip niyo ako? Parang dumarating na din yung, kaya pumapasok yung mga prayers na, Lord, kunin mo na lang ako. Diba? Lord, tama ba yung napasok ko? Bakit simula nung nag-aral na ako at saka yung may praise the Lord ako, pumupunta na ako sa gawain. Bakit parang pabigat na yung buhay? And that thing is dangerous kapag gano'n yung perspective natin. We have to take a look that all it is struggle. Lahat po yan pakikipagbuno. At dapat alam mo na makipagbuno ka doon sa Diyos na nakakaintindi sa'yo. Tama? Bago ka pumunta doon sa blessing, kailangan mong, bakit kailangan ang struggle sa buhay nating lahat? Kung wala kang struggle,
praise God, ikaw na, I salute you. Pero kung may struggle ka, bakit mayroon yan? Hindi nyo tinatanong, bakit laging may bumabagabag? Bakit laging ganito, Lord? Bakit ganito, Lord? Parang ito naman yung kagustuhan mo. Ito naman yung sinabi mo. Parang it is because, number one, wala siya sa point ko, ito yon. Bakit may struggle tayo na mga matuwid sa harapan ng Diyos? Kasi po, nais ng Diyos iparating na ikaw po ay tao at gumagalaw ka sa mundo ng mga tao na punong-puno ng kasalanan, na nababagabag ka dahil in our world, may mga due dates po tayo, may mga bills po tayo na hahabulin. Dito po yan sa mundo natin. Pero ang time frame ng Diyos, He is an omnipotent God. Pag sinabi natin, Diyos siya na nakakaintindi bago pa man ikaw ipanganak. He is the all-knowing God. Siya yung Diyos na alam niya ang lahat ng bagay bago mo siya maranasan at maramdaman. Siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kaalaman, ng kaso lang na corrupt ito ng kasalanan. Kaya mabilis tayo ma-destroy sa atin kapag may konting hirap, may konting mabuti na lang wala sa atin dito yan. Kasi the more na sinusubok at nakikipagbuno, alam natin where is the place where we can wrestle, and that is the place of the Lord. And this is the Sunday worship. You can praise and worship God no matter what. Ang hirap ng pinuntahan, itong mga to, walang sasakyan. Mahirap gumising. Talagang magbibitit ka ng mga bata. But to prove that we are, step 1, step 2, step 3, nakalagpas po tayo sa pakikipagbuno natin sa hamon ng buhay araw-araw sa aspetong yan. Pero hindi ibig sabihin na natapos na nating makikipagbuno dahil habang buhay po tayo, there is always a struggle. Either the will of the God will win or either you will break. At matatalo ka. Ang gusto lang ng Diyos iparating na sa bawat babagabag ang ating damdamin, bigyan natin ng puwang ang banal na Diyos na siya ang maluwalhati natin. Yan. The purpose of struggle, the purpose of pakipagbuno, at loobin mo yan. Dahil hindi, sabi mo, Lord, tulungan mo ko, ilagay mo sa bibig ko ang pagpuri sa iyo dahil ang bigat ng kalooban ko, ayaw ko siyang makita. Walang ganun. Hindi po yan totoo. Yung struggle mo, walang solusyon. Kasi ang solusyon doon, loobin mo sa sarili mo na wag ikaw yung masunod. Loobin mo sa sarili mo na hindi yung damdamin mo lang ang dapat i-validate. Dapat isipin mo ang kabanalan ng Diyos na Diyos siya eh. Wala kang dapat itanong sa Kanya. Sumunod ka lang muna bago mo makita. Diba? Tama? Sumunod ka lang muna bago mo mapatunayan. Sabi mo, Lord, ang tagal-tagal ko na itong pinagpipray, wala pa rin, ito pa rin yung season. You have to wait. You have to follow. You have to obey. Because obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod po, mas mahalaga kaysa maraming membro. Ang pagsunod po, may mas mahalaga kaysa sa mapapakita mong marami kang outreaches. Dahil lahat ng po yan, pwedeng mangyayari, pero sa puso mo, wala kang pagsunod sa totoong kalooban ng Diyos. Baka mamaya, wala nang pumunta ng Bible study, wala nang mag-outreach. Kasi sabi ni Pastora, dapat pala mahalaga yung pagsunod. Ay, nung susundin ko, tingnan natin yung salita ng Diyos. Makikipagbuno tayo, nahayaan natin. Ano man mga yung nga sinasabi, parang nakakamot ako ng ulo ko. Pahinga ka nga muna, ma. Pahinga ka nga muna, ganito, ganyan. I have a different version of pahinga. I am resting when I was working with the work of the Lord. And that work of the Lord, lagi kong naiisip at iniintindi, porque gawain ng Diyos yan, sasabakan ko yan. No. I have to take a look at my own heart. Kung talagang peaceful yan at maluway sa kalooban ko yan, walang harder yan, just go with it regardless of the terrible circumstances around you. Yun yung sinasabi natin na parang literal lang na explanation. Yun yung pagdating mo lang ng bahay, pero hindi bahay ko to ha, baka bahay nyo yan. Pagdating nyo lang ng bahay, ang daming kalat dyan, ang daming kalat, sipain mo lang, hayaan mo lang dyan, dahil didiretso ka lang, hayaan mo lang, itabi mo lang dyan para makadaan ka lang. Kasi kasalanan mo rin yan eh. Bakit? Ayaw mo nang makalat na bahay, dami mong binibili.
Lahat ng mga sa Shopee, bilhin mo. Lahat ng mga nakikita mong add to cart, bibilin mo. Lahat ng mga laruan, bibilin mo. Tapos ang gagawin lang naman ng mga bata, ikakalat lang din naman yan. Ang gagawin mo lang din naman, pag ayaw mo na rin, itatambak mo na rin. Ang dami mong tambak, sino sisisihin mo? Ang Diyos? Minsan yung mga struggle na mga kagagawa nyo ba? Huwag nyo isisi sa Diyos. Amen? And tumanda na ako, naaral ko na yung lesson na yan, kaya hindi yun yung struggle ko. Baka yung struggle ko, iba sa struggle ninyo. Pero lahat po tayo makikipagbuno. At alam natin, where do we go? Saan po tayo pupunta? Makikipagbuno po tayo sa Diyos. Para mabago po tayo. Dahil the greatest blessing lang naman na hiningi ni Jacob na pagpapalain mo ako. Tingnan mo yan ha. Sabi niya, hindi kita bibitawan kung hindi mo ako pagpapalain. Tingnan mo yung sagot ng tao, ng anghel. Kung anghel siya or tao, ano yung sagot niya? Ano yung sagot niya? Tingnan nyo, pagbago, pagpapalain mo ako. Hindi kita bibitawan hanggat pagpapalain mo ako. Pero mas makapangyarihan yung kalaban niya, nabalian na siya. Dahil siguro, para ma-fulfill din talaga ang kalooban ng Diyos na mamuhay siya na talagang may bali siya. Okay? Ano ang ini-expect kaya ni Jacob na pagpapala? Ang tanong lang ng anghel, what is your name? Ano yung pangalan mo? O, di ba? Ano yung pangalan mo? Na-notice ninyo, hindi nyo natanong, anong pangalan mo? So, sa pakikipagbuno niya, makikita nyo na binali siya, may pagkabali. At ang pakikipagbuno, hindi lang yan isang oras, isang season lang sa buhay. Habang buhay po tayo, may pakikipagbuno po tayo dahil sa masunod. Ito yung masama, ito yung mabuti. Alam natin yun. So, sino yung dapat masusunod? Kaya nakikipagbuno tayo dahil hindi tayo pwedeng sumangayon sa masama. Tama. Nakikipagbuno po tayo dahil hindi na tayo ang namumuhay. Sabi sa Galatians 1:20, so, diba? Hindi na po ako ang namubuhay dahil si Kristo na po ang nabubuhay sa aking pagkatao. So ang ibig lang sabihin, nabaguhin lang natin yung mga prinsipyo natin sa buhay, yung mga damdamin natin sa buhay, yung mga pananaw natin sa buhay. Proseso po yun na nababago natin kapag dumating po tayo sa pagsastruggle ng buhay natin. Hindi po pwede na, ang hirap naman ito, ayaw ko, dito na lang ako, mas madali ito. O, diba? Kaya gusto natin yung mga exam, yung yes or no. True or false. Diba? Yung multiple choice. Ito, daming choices. Baka ito na, baka ito na. Ayaw kasi nating mag-isip. Ayaw kasi nating makaranas pa ng maraming, pag-struggle at saka yung parang torture to. Ang dami ko ng trabaho, dadagdagan pa ako ng ganito. Yung prayer ko lang, Lord, na sa bawat paghihirap at saka hirapan, lalo na yung mga papel. Yung mga papel ba, lalo na sa DepEd ngayon, magbubukas yung klase. Yung gobyerno, napakamabusisi. Lahat na yung mga papel. Dito lang sa Pilipinas, sa nagpapapirma ka lang ng papel, aabutin ka ng 1 buwan. At dito lang din, makikita yan sa Pilipinas, na pag nagtanong ka sa personnel na nakaupo, hindi yan alam. Walang desisyon yan. Dito lang yan sa Pilipinas, hindi sa Pilipinas, baka sa atin. Na kapag ka may letter of intent ka na, hindi pa rin naintindihan ko anong yung nilalakad mo. So dito lang yan. And it's a struggle. Pakikipagbuno yan. Na parang sabi mo, pwede bang mag-resign ka dyan? Palit na lang tayo. Ako na lang tatanggap. So pakikipagbuno, paano mo dadalhin ang kalooban ng Diyos sa ganong pagkakataon? Taas ang kamay dyan. Diba? Ikaw gusto mo magiging matuwid ka, pero nakita mo yung mga kasamahan mo, parang hindi naman matuwid yung ginagawa. So dahil matuwid ka, gusto mo, sutukin mo na lang sila para maintindihan ka. Kasi para walang struggle. Sa Diyos to, ito sinasabi ng Diyos, parang i-shortcut mo naman. Wag naman po ganun. Dahil ikaw yung nakakaintindi, ikaw yung nakakaunawa, sabay-sabay tayong gumawa ng mabuti para sa ikalulugod ng Diyos. Para matanggap po natin, yung mabali po tayo, yung hindi po natin alam ang lahat ng bagay. Yung hindi po kumpleto ang buhay na walang Diyos. Kahit mayaman pa rin po tayo at maraming pera, may struggle pa rin po, may pakikipagbuno pa rin po.
kahit nasa inyo na ang lahat, makikipagbuno ka pa rin dahil we are a spirit being as well. We are a spiritual people as well. God is dealing our soul and our spirit so that God will kunin ang spirito natin at madala dun sa buhay na walang hanggan. Yung mga pag-iisip natin, yun yung isasama ng Diyos dun sa buhay na walang hanggan. Kaya dito sa lupa, dapat makikipagbuno para mabangas yan, para mabali yan, para mahugisan yan, para magiging kamukha tayo ni Kristo. Tama po ba? So, nung tinanong, what is your name? Yung blessing, akala niya siguro, sige, pumunta ka doon, sasamahan kita. Baka yung iba yung pagkasabi. Yung pagkasabi doon, what is your name? Nagre-reflect po kasi yan, yung tanong na yan dyan, kasi in the Old Testament, they are dealings about your genealogy. Mahirap naman sabihin. Yung iyong mga nakakatanda-kantadaan, yung mga hilera, mga sino ka. What is your name? At ang sabi niya, ikaw si Jacob. Ang pangalan ng mama mo sa iyo si Jacob. At ang Jacob na yan, ang ibig sabihin nun ay manlalamang or deceiver. Sabi niya, the blessing is this. Kung titignan ninyo sa verse, sige ma'am, diretso mo. Ang pinaka-highlight doon, sige pa. Sige. Wala na. See. So, ang pinaka-tawag dito, pinaka-blessing nun, nung sinabi na ng anghel. Sabi niya, you are no longer Jacob, but your name will be Israel. Kapatid, hindi natin nauunawaan dahil wala naman tayong kaalam-alam sa mga pangalan. Pero sa angelic at sa spiritual realm, it will create a big thing in the history of the life of a man, Jacob. And even up to now, that word Israel became a nation na siya ang pinili ng Diyos. A nation chosen by God and a nation na papakasalan ng Diyos. Simula sa lahi ni Jacob, mula kay Jacob mismo, nagiging Israel. Si Jacob siya na tao, binago siya ng Diyos, pinagpapala siya ng Diyos, na transform into many descendants, many godly races, na mga hindi perfecto. Okay? But that day, the blessings that he had is the transformation of his entire entity ng pagkatao niya. Hindi ka na si Jacob, simula ngayon, ikaw si Israel, sa iyong mga lipi, kikilalanin ko ang gawa ng Diyos, pagpapalain ko ang iyong mga henerasyon, ang mga anak-anak mo, hanggang sa dumami kayo at maging isang bansa kayo, bansa na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. He is not only God, is not only looking at you. Of course, mahalaga tayo. Apolobanay tayo. Pero hindi lang sa'yo. Kaya wag po tayo magsasabi na, wag po tayong magsabi na, ay, kawawa naman ako, hindi ko na to kaya, kasi ako na lang, kung saan man ako. Wag po tayo ganun, kasi lahat ng bahay gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti mo at ng kanyang kalooban na mapapangyari, hindi lang sa iyo, kundi maging sa mga angkan mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, at sa mga huli-huling supling mo upang maalaala nila, ipaalaala nila na ang Diyos ay nagbago, ang Diyos ay nakatagpo ng mga ninuno mo. That's why from that name, Jacob, you are no longer Jacob. You are not a human being alone. You will be called Israel because that was the time that God appointed Jacob as an Israel. And later on, kung makikita natin sa history, saan nang gagaling ang nasyon ng Israel. Hallelujah. And that blessings, the breaking is the emotional thing. The breaking is the human thing. Yung reasonings, yung power, yung pride, yung mga cares natin, yung mga selfishness natin, yung mga worries lang natin araw-araw. That's the struggles. Hallelujah. Naintindihan natin? But the blessings is the spiritual thing na ibibigay ng Diyos na Espiritu
'Di ba? Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu. Yung mahingahan po tayo at matanggap po natin ang destinasyon natin mula sa makasalanan dito sa lupa, pupunta po tayo sa buhay na walang hanggan na kung saan babalikan ng Diyos yung mga taong nakikipagbuno sa mundo ng kasalanan, nakikipagbuno sa hamon ng buhay upang maganap ang kalooban ng Diyos. Dahil sa pakikipagbuno po natin, hindi po ating lakas, kundi lakas ng Diyos na binibigay sa atin. 1 Corinthians 10:13. Kapag dumaranas po tayo ng samot-saring pagsubok o tentasyon sa buhay natin, temptation to serve, temptation to go through righteousness, temptation to obey, temptation to withdraw, temptation to go back, temptation to, all of those temptations, the promise is still there. That God will always give you escape, a place na makaiskapo ka, lakas upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng bagay. Dahil sa 2 Corinthians, binanggit kanina na ang lahat ng mga sumampalataya kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Saan makikita ang pagbabago? Dito po sa takbo ng ating kaisipan, dito po sa ating mga nilalaman ng ating puso, dahil ito po ang visible na makikita kung sino po tayo araw-araw at kung ano po ang ating mga pananalita, pamumuhay araw-araw. At ang lingwahe natin kung napagpala tayo sa gitna ng pagkabali ay ang papuri sa Diyos. Ay ang pasasalamat sa Diyos na walang lakas, walang yaman na makaka-replace doon sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Dahil hindi pa po tapos ang Diyos sa bawat buhay natin. Nasa panahon pa lang po tayo ng pag-ayag, yung pagproseso ng shifting para maaalis po. Kaya po may struggle tayo because God is doing His best to shape us na magiging mapino po tayo, na magiging matuwid po tayo, na ang mga lumalabas po sa ating mga bibig, sa gitna ng mga paghihirap, sa gitna ng mga pinagdaraanan, sa gitna ng pangangailangan, ay ang kabutihan at ang pangako ng Diyos. Sana po, maiintindihan po natin ito ngayon. Ang application po natin ngayon, hindi sa iyong lakas, hindi sa iyong alam, hindi sa iyong katayuan sa buhay, hindi dahil doon, kundi ang lahat ng bagay ay hahayaan ng Diyos na mangyayari upang maganap ang kanyang kalooban sa buhay mo. Hindi yun gaganapin ng Diyos sa buhay mo, ang kanyang magagandang pangako, kung hindi po tayo sumang-ayon. Sabihin mo lang, yes Lord, tuloy mo lang na i-mold mo ako, tuloy mo lang na makikipaglaban ako sa lalo na ngayon sa panahon, sa oras, paggising mo pa lang, alas 8 na. Yung gising mo pala, nagulat ka na 8 o'clock o kaya 9 o'clock or 10 o'clock dahil hindi mo sinanay ang sarili mo, kaya hirap na hirap ka. So sanayan lang po yan, parte po yan ng pagbabago natin. Hindi ibig sabihin na matanda na tayo sa pagkakaalam sa Lord. Babalikan yan ni Lord kung ano yung mga gawain natin nung mga bata pa tayo at ngayon po yan. Dito po yan, naintindihan natin na sa bawat pagsubok, pangalawang application, sa bawat pagsubok, sa bawat pakikipagbuno, sa bawat luha, dadagdagan ko na, bawat luha, sa bawat kahihiyan, na naranasan mo na nahihiya kapag ikaw ay nagkasala, bukas po ang trono ng Diyos na tayo po ay muling lumapit. At harap po tayo sa Kanya. At makikipagbuno tayo. Patawarin mo ako, Diyos, dahil alam ko, hindi ko ito kaya kung hindi mo ako tutulungan. Hindi ito makakaya kung hindi mo ako tutulungan. At sa bawat luha, sa bawat paghahanap natin, nakikipagbuno ako sa iyo, napapamalain mo ang buhay ko, na ito'y mabago. Na ang iyong kaluwalhatian ay makikipagbuno
buhay ko, sa gitna ng kahirapan na dinaranas ko, hindi ako tatalikod sa iyo. Hindi ako madi-discourage na ang tagal ng panalangin ko ay hindi nasasagot. Dahil tayo ay inutusan lang na gumawa at sumunod. Tama po ba? Ang ini-expect lang sa atin ng ating God, gumawa ka lang at sumunod ka lang. Dahil kung mahihirapan ka, bibigyan kita ng kalakasan. Kung napapagod ka, bibigyan kita ng kapahingahan. Kung may sakit ka, ako ang iyong kagalingan. Kaya gumawa ka lang at sumunod. Dahil sabi sa Acts chapter 1 verse 7, it is not for us, human or people of God, to know the time of His coming. The only expectation that God is expecting from His church is purify, sanctify, refrain from sin, be righteous, be holy, because when you enter heaven, God, your God, is a holy God. And piniprepare niya tayo na matutong sumamba. Hindi lang yung matutong kumanta. Hindi lang yung matutong tumalon. Yung matutong sumamba ka sa gitna ng mga luha. Alam mo, maganda ang pagsamba sa Diyos kung lahat ng tao ay may durog na puso dahil ang lahat ng lalabas ng katas na yon ay aaminin natin na may pagdudurog ang Diyos sa buhay natin upang mailabas natin ang totoong katas ng apple. Ang totoong katas ng orange. Hallelujah! Kaya makikipagbuno po tayo dahil ang pagpapala ng Diyos ay ang pagbabago. Hindi po ibig sabihin na kung pinagpapala ka, paglabas mo dito, bibigyan ka na ng 1,000,000. Paglabas mo dito, may pera ka na agad. Paglabas mo dito, matalino ka na agad. Paglabas mo dito, ay praise the Lord. Banal na ako. Ay natuto na ako. It is a constant process of deciding to obey God no matter what. Because it is always that our faith will really accomplish us to please God. We do this by faith, for the righteous will always live by faith. Kaya sinasabi from the Old Testament down to the New Testament, dinidiscourage niya ang magtiwala sa paasa ng tao. Ang magtiwala sa mga sinasabi ng tao. Yung magtiwala ka, ibig sabihin mahalaga naman yung tiwala. Pero huwag mong gawing sandalan ang sinabi, ang pangako at ang paasa ng tao sa buhay mo dahil ayaw ng Diyos yon. Dahil ang kaluwalhatian ay dapat na ibabalik lang sa Diyos. Amen po ba? Sa mga pagluha po natin, can you be with me? That our struggle and our end goal of every hardship that we go through is to glorify Him. Is to honor Him. Regardless of everything. Mabilis ka lang makapagsabi, ibibigay ko to kasi napagpala ako. Pero sa season ngayon, dumadami ang gastusan, kumukunti pa rin ang income. Paano mo masasabi, I will glorify you, Lord, no matter what? It's a struggle. And it's real. The challenge is, saan natin paano natin mapapalugod ang Diyos? Today, shall we bow down our heads? Alam mo, ang ganda ng awitin. Yung awitin kanina is, you're an awesome God. Madali sayawan ang tugtog ng awitin. Pero kung naiintindihan natin, our God is an awesome God. Yun yung ating, lakas na paglabas natin. Kamangha-mangha ang ating Diyos, mga kapatid. Mamanghain niya tayo sa kanyang kabutihan. Tama po ba? Kaya lumabas po tayo dito na huwag malungkot. Huwag tayong luluha. Magluha po tayo kung hindi po natin nalulugod ang Diyos sa ginagawa natin. Yun po dapat po manangis tayo at magluha tayo. Pero in all aspect po, we need to rejoice in obeying and following God. Because wala naman pong atin. Wala naman po sa lakas natin. Yung dalangin ko lang, empower us always, Lord, to obey you. And give us the strength and the courage, Lord, to pursue. Yung magpatuloy, to pursue. Hallelujah. Dahil life is full of pakikipagbuno. Tandaan po natin yan.
Amen. Okay. Ano yung aawitin natin? Masaya po tayo. Hayaan ko muna yung mga luha ninyo. I-hold on ninyo yan sa altar ninyo sa inyong mga pamamahay. Lalabas po tayo na maging masaya po tayo sa pangako ng Diyos dahil alam ko malungkot ang pagbangas. Malungkot po ang pagpilay. Malungkot po ang breaking. But there is blessing on it. We will rejoice. Yung parang sabi, huwag po tayong matakot sa pagbasag. Huwag po tayong matakot sa pagbali. Sabihin mo, Lord, salamat, nauunawaan ko. Nauunawaan ko ito. Tulungan mo ako, magiging magalak po ako. Magiging maligaya lang po ako. Magiging masigasig pa po ako. Ako ang aking pamamahay. Hindi po kami matatakot sa mga pakikipagbuno. Dahil alam namin, you are the source. You are able to start. You're able to finish it. Hallelujah. Kung ano yung struggle mo, kasama mo ang Diyos doon. Hindi ka doon nag-iisa. Kung ano yung luha mo, alam ng Diyos yun. Hindi ka niya ibabalidate. Wala pong dahilan na magiging dramatic po yung puso natin. Dapat yung puso natin victorious, celebratory po tayo, praising po tayo. Hallelujah. Para makita po ng mga tao na hindi tayo manhid. May problema po tayo, pero mas makapangyarihan ng Diyos. Mas malaki ang Diyos sa mga malalaking pangangailangan. Kung tama yan, your God is an awesome God. Our prayer today, Panginoon, manghain mo kami sa iyong gawa dahil hindi namin alam kung sa sarili lang namin. Hallelujah! Come on! Go to the chorus! Lord, hallelujah! Here in this house of the great King, Yes, Lord! We come together to we worship! come together now to worship Yes. Him. This house is built on Christ our rock. Will not be shaken. Will not be shaken. God is awesome in this place. This is His presence as we sing His praise. There is power for the miracle. This is a time to sing with the broken heart. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. I found where I belong. I'm a living stone. Yes, in this house I will grow. Yes, Lord. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for a miracle. This is a time to sing from the broken heart. Yes. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, Lord. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, Lord. God is awesome. God is awesome. God is awesome in this place. Amen. God is awesome. Yes. Our God is great.
Our God is good. Amen. Our God is almighty. Yes. And He bless us in every situation, in every difficulties, in every struggle. God is there to bless us. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin na malakas ang Diyos. Praise His